Tingnan natin dito, no. So ito, dahil sa lakas ng alon, umumbok na naman yung mga buhangin dito, yung Dolomite San Mabayan. Kaya yung part na to hindi na umaabot yung tubig, no. Yan, lahat ng tubig, narinig nyo yung agos ng tubig dito yan, mga bayan. Ngayon yung tubig na yan didiretso yan sa STP, bago yan ilabas doon sa may bandang Quirino, doon sa pinakamalapit sa may Manila Yacht Club, mga bayan. Dadaan mo na yan dito. Kaya yung nilalabas na tubig dito, paano nila makukuha yung mga basura o burak kung wala ito, particular lalo na yung mga basura na anod, samantalang dati dyan seawall na lang, di ba? Hindi ka na rin makapaglakad-lakad. Ayan, good morning guys. So ayan, nandito tayo sa Dolomite Beach, no. Hindi maganda ang panahon natin ngayon dito. Habagat, mga bayan, at mayroon pang bagyo. Tingnan natin dito, no. So ito, dahil sa lakas ng alon, umumbok na naman yung mga buhangin dito, yung Dolomite San Mabayan. Kaya yung part na to hindi na umaabot yung tubig, no. Tsaka lutay din, kaya ganun. So para mabayan, malinis naman, hindi masyadong basura. At balita natin ay imbestigahan daw ang Dolomite Beach dahil naging isang sanhi sa pagbaha dito sa Rojas Boulevard. So tandaan natin, mga bayan, na iyan ay kautusan ng Korte Suprema, yung mandamos, na linisin ang Kamaynilaan, lalo na particular itong Manila Bay. So may mga outfall dito, mga bayan, na talagang bago lumabas yung tubig dito dumadaan sa STP. So tatlo to. Ayan, dito yung Pedro Hill or Padre Paura outfall. Ayan, ito yun, no. Ayan, so pakita natin. Sige, habang tayo naglalakad, ito yung tubig dito, mga bayan. Kahit na medyo maalon, normal lang yung kulay ng tubig, hindi maitim. May mga basura. Yan, oh. Ito yung Padre Paura outfall, mga bayan. Baka ito yung imbestigahan, no? Kasi nga pag ganitong masama ang panahon, yung katulad ng dati na yung mga burak sa mga drainage, mga anong tawag nito, kanal, sapa, outfall, mga bayan, diretso lang yan, hindi yan nasasala. So dito, mga bayan, dumadaan yung dito sa outfall na to, instead na diretso dito sa Manila Bay yung dumi. Ayan, dito muna yan sila. Yung tubig didiretso sa STP, nandoon sa may bandang Remedios, mga bayan. Dito doon banda sa may Quirino. Ito yun. Ayan. Ayan, nag-inspection na nga sila rito, Ayan, mga bayan, dito lahat dumadaan. Ayan, dito lahat yan dumadaan. Open siya, mukhang may nag-inspection nga sila, kasi nga, di ba? Ayan, lahat ng tubig, narinig nyo yung agos ng tubig dito yan, mga bayan. Ngayon yung tubig na yan didiretso yan sa STP,
bago yan ilabas doon sa may bandang Quirino, doon sa pinakamalapit sa may Manila Yacht Club mga bayan, dadaan mo na yan dito. Kaya yung nilalabas na tubig dito ay malinis na. Ayan o. O ito o. O yan. Kita nyo yung hose na yan. Yan. Ganun mga bayan, dito dumadaan yan. Mayroon yan doon sa may doon sa may Remedios. Mayroon din yan doon sa Abad Santos. Remedios saka Abad Santos pala. Yun, dito yan dumadaan lahat. Kung hindi ako nagkamali, no. Ayan o, ang baho yan dito kasi hindi pa to ano. Oh, ayan o. Minsan pag maano mo yan, mabaho yan mga bayan, no. Ayan yan ngayon kasi nga hindi na katulad ng dati na pag bumagyo o lakas ng ulan, yung tubig dire-diretso lang dito. Wala nang ganun dito sa may lalong-lalo na particular itong kahabaan ng Dolomite Beach, no. Ngayon, imbestigahan daw umano ng Congress mga bayan, kasi nga sabi ng MMDA isa daw sa naging sanhi kung bakit bumabaha dito sa Rojas Boulevard. Ayan, may isa pa. Ayan, makikita nyo rito yung pag kayo nagawi dito sa Manila View mga bayan, makikita nyo yung napakahabang tubo na malaki. Ayan, kasi yung tubig hindi kasi makita ngayon eh. Yung tubig mga bayan na binubuga rito ay malinis na, wala nang amoy. Baka yung gusto ng mga nag-imbestigan kung balik sa dati, no. Ayan, so mayroong isa doon sa may Remedios. Ayan, punta kayo doon sa may Remedios mga bayan. Na isa yung outfall, tapos doon sa may Abad Santos. Doon naman mayroon dong malaking building na nakalagay doon water sewerage mga bayan. Doon ang process bago nila bubuga yung tubig dito sa Manila Bay. Kaya kung pansinin nyo rito, kahit anong masamang panahon, yung tubig ganito lang, hindi maitim, hindi mabaho yung tubig dito sa Dolomite Beach mga bayan. Kung siguro nga kung wala lang kung hindi lang malapit sa Ilog Pasig, baka matagal na itong pwedeng paliguan. Ayan, no, tingnan mo. Hindi ko alam kung anong dahilan nila kung bakit imbestigahan tong Dolomite Beach, samantalang ayun, no. Ang laki ng reclamation dyan mga bayan, no. Ayan, ayaw ata nila maging malinis tong ating kapaligiran na. Mabilis maglinis itong ating mga kawani ng MMDA at DNR. Ganitong oras mga bayan malinis na kahit papaano, hindi na maraming basura. Di ba naalala nyo yung Manila Zoo na inaayos din ni Mayor Isko, at yung tubig doon nanggagaling sa mga dumi ng hayop na nasa Manila Zoo mga bayan ay dumadaan na sa STP, diba? Doon sa may Abad Santos. Yan, no? Sipag ng mga ano dito, taga-MMDA mga bayan. Kasi nga naman pag
linisin lang itong Manila Bay na hindi ito nilagyan talaga ng dolomite o ginawang dolomite beach mga bayan dito, hindi mo talaga ma-appreciate yung ginagawa ng gobyerno kasi wala rin eh. Paano nila makukuha yung mga basura o burak kung wala ito, particular lalo na yung mga basura na anod eh, samantalang dati dyan seawall na lang, di ba? Hindi ka na rin makapaglakad-lakad dito. Tingnan nyo naman yan, oh. Akala mo natural na nabuhangin, sipag talaga nila, oh. Tingnan mo, ang linis dito kahit habagat, bumabagyo. Ito yung hitsura ng Dolomite Beach mga bayan. Tingnan nyo yung quality ng kulay ng tubig pala, oh. Normal lang. Ayan. So hanggang dito na lang muna tayo, no, sa ating update sa Dolomite Beach ngayong may bagyo na nalasa dito ngayon ng habagat. Sana nagustuhan nyo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa ating video dito sa Manila Bay. Adios amigo, bye bye, salamat.